tinatawag na 9 deadly pitfalls. So, ano ba yung pitfalls? Kasi pag sinabing pitfalls, ito yung bangin. Bangin, ano ba yung ginagawa sa bangin? Di ba ang bangin? Ito yung butas na kung saan pag nahulog ka, pwede kang masaktan or pwede kang mamatay. So dito po sa network marketing, mahalaga na malaman mo kung ano ba yung siyam na dahilan na mga dapat mong iwasan. So maaari na nandun na tayo sa ganung sitwasyon pero hindi pa natin alam. Yan po yung masakit na katotohanan na nandun na tayo sa ganung sitwasyon pero hindi pa natin alam. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, pag sinabing pitfalls, butas, bangin, pwede kang masugatan or mamatay. So, ang una po, ayan, ito yung procrastination. Aba, manana habit. Manana habit yan. Actually, manana habit yan. Ayun, wala lang siyang enye. So, pag sinabing procrastination, ito yung mga manana habit. Mamaya na lang o bukas na lang, marami pang oras. So, guys, alam niyo po, marami sa mga naka-tune in sa atin ngayon, maaaring ito yung ginagawa natin pero hindi natin alam. Yes. Maaari yung oras na dapat sana ay nagiging productive ka, hindi mo ginagawa. Unang-una, maaari yung oras, alam niyo po, bawat isa sa atin na pagkalooban ng 24 oras. Yes. Tanungin mo ang sarili mo, yung bang oras na nagiging busy ka, saan mo ginagamit yung oras mo? Yung bang oras mo ay ginagawa mo kung saan ikaw ay magiging productive, kung saan kakikita ng maganda, kung saan gawin mong habit yung pagpo-prospecting. So, yung oras ko, para po sa amin, ito po ay ginto. Na kung saan, dapat yung oras, pinapahalagaan po natin. Na kapag lumipas yung oras na yan, at hindi mo nabigyan ng tamang, hindi mo siya na-maximize, guys, kailanman hindi mo na maibalik yan. At yung mga oras na dapat sana ay nagiging lalong-lalo na sa ganitong industry na nagninegosyo tayo, guys. Bigyan mo lang attention ng oras na dumarating sa'yo. Kasi pag lumipas na to, hindi na natin maibalik to. Yes. Tanungin mo ang sarili mo, yung oras na gising ka, ano ba yung ginagawa mo? Kasi kalimitan sa atin, habang gising, alamin natin kung yung mga activity na ginagawa natin, paano ba natin pinapahalagahan yung oras natin. Yung iba sa atin, abalang-abala sa panunod ng Netflix. Yung iba sa atin, kung ano na yung mga pinagkakabisihan, ang tanong, yung bang pinagkakabisihan mo, magbibigay pa sa'yo ng magandang buhay? Yung bang pinagkakabisihan mo, ito ba'y makakaragdag ng panibagong kaalaman mo na makakatulong sa pagninegosyo mo? Actually, yan ang nagiging sakit ng Pilipino. Busy ako sa ganung bagay, busy ako sa ganito. Ang totoo nun, alibay lang yun or excuses. Yes. So guys, sana malinaw sa atin na yung oras na pinagkaloob sa atin, dapat ma-maximize natin, lalong-lalo na sa negosyo natin. Ang negosyo natin, tandaan niyo po, huwag po tayong papayag na lumipas yung araw na hindi natin nagagawa yung negosyo. Gawin mong habit. Yes, kasi yes. Habit forming. Kasi ang pagninegosyo po, samantalahin mo na malakas ka. Samantalahin mo na may oras ka pa. Paano kung dumating yung time, mahila ka na? Saka ka lang magkakandok umahog? Saka ka na lang magsusumikap na gagawin mo yung negosyo? Paano kung nandun ka na sa dapit hapon ng buhay mo? Sa palagay mo, may pagkakataon ka pa na gawin? Wala ka ng pagkakataon. Bakit? Sinayang mo yung oras mo na sa halip na naging productive ka, sa halip na mas maaga mong nakuha yung pangarap mo, dinidelay mo, ikaw mismo sa sarili mo ang dahilan kung bakit yung success mo na-delay. Tanungin mo yung sarili mo. Marami sa atin ang ganyan na dapat nakuha na natin na mas maaga pero hindi, na-delay. Kasi nga, manyana habit. Naging habit forming natin yung mamaya na. Instead na manyana, gawin mo, mama, tayo mag-network. Mali mo yung mama mo. Yes! Mali mo yung mama mo, agila. Nandyan lang pala sa tabi-tabi yung agila mo. Instead na makuha pa lang iba, ikaw lang yung kumuha. Kasi nga, naging habit natin yung ganung bagay. Alam niyo po, itong manyana habit, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal sa network marketing. Ano po yan? Sagrado po yan. Dapat, yung manyana habit
alisin mo sa sistema mo. Alisin mo sa buhay mo. Nandito tayo sa pagninegosyo eh. Nagninegosyo tayo, hindi tayo naglilibang. Instead na maglibang ka sa mga bagay na hindi ka naman nagiging productive, maglibang ka kung saan ikaw ay magiging mag-grow, manood ka ng mga video na kung saan itinuturo ng tamang pagninegosyo, kung saan mamomotivate ka, kung saan nai-empower ka. Yes, yes. So ano yung point ko? Yung kung manood ka ng mga video na kung saan mag-grow at the same time, malalaman mo sa sarili mo na unti-unti nag-grow ka at the same time na-apply mo sa negosyo mo. Sabi nga dito, Yes. sa ganitong negosyo po, mahalaga talaga yung binibigyan mo ng tamang panahon at oras yung ginagawa mo. Kasi dumating man yung time na nandun ka na sa as in senior ka na, walang pagsisisi. Bakit? Kasi binigay mo yung best mo. Hindi yung hinayaan mo na lumipas lang yung oras na walang nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po, malamang marami dito sa atin na nakikinig. Malamang marami sa atin ang gumagawa ng ganyan. Guys, mahigpit na pinagbabawal po yung manyana habit. Sa ganitong klase ng industry, mahigpit po pinagbabawal yan. Kung ako po sa inyo, umpisa ngayon, at tigil-tigilan na po ninyo yung procrastination o yung tinatawag na manyana habit. Yan po ay mahigpit na pinagbabawal sa ating negosyo. Malinaw po ba yan? Yes, yes. Dapat agresibo tayo. Tama. Ang pagninegosyo po kasi, hindi pwede itong patulog-tulog ka lang. Gagawin mo ngayon, bukas hindi na. So, doon pa rin pumapasok yung manyana. Lagi pagpapaliban ba? So, mahalaga na hindi mo ipagpapaliban yung mga bagay na pwede mong nagawa ngayon. Instead na nagawa mo ngayon, ipagpapabukas mo pa. So, dapat yung mga bagay na yan, malinaw sa'yo. Malinaw sa'yo na kung saan, alam mo kung saan ka tayo patungo. Ito yung pagkakataon natin, guys. Minsan lang tayo mabuhay. Yes. Minsan lang tayo mabuhay, gandahan na lang natin yung kwento ng buhay natin. Tama. Gusto mo ba pag nawala ka, ang kwento ng buhay mo, alam mo nung namatay yan, dilat ang mata niyan, namatay sa gutom. Gusto mo yung galong kwento? Di ba mas masarap yung kwento? Alam mo yung father ko nung mawala siya, pinamalahan ako ng galong kalaking property. Mawala ka man, may magandang maiiwan ka sa family mo. So, ito yung pagkakataon natin. Nandito na tayo eh. Huwag tayo magsayang ng oras. Actually, ang oras mahalaga, sabi nga, kapag ito sinayang mo at hilayaan mo lang na walang hindi mo na maximize, guys, darating ang time mayroon kang pagsisisi. Ang pagsisisi nasa huli yan. So, wag natin sanang sayangin yung oras ng mga dumaraan sa atin. Maging productive po tayo, okay? Yes, yes. Yan. Dapat alam mo yung priority mo. And then dapat wala kang excuses sa buhay. So mahalaga yung priority sa buhay eh. Dapat yung mga excuses natin, alam natin sa buhay natin, ano ba yung mag-set ka ng priority, mag-set ka ng goal. Ano ba yung priority mo? Priority mo ba maglibang-libang lang? Priority mo ba mamasyal-masyal lang? Priority mo ba makapag-chismisan lang? O priority mo yung business mo? So, ganun lang kasimple. Dapat sa buhay, i-identify mo kung ano yung mga top priority mo. Tama. Una, syempre, si God. Para sa knowledge, wisdom. Pangalawa, yung business natin. So, bigyan natin to ng top priority. Kasi, kapag nagawa natin ang tama yung negosyo natin, kumita tayo ng maganda dito, sabi nga, yung mga ginagawa natin sa buhay, pamamasyal, etc., and so on, lahat yan, papunta tayo dyan. So, ang kailangan lang natin talaga, magbigay tayo ng top priority sa buhay natin. Huwag tayo magkaroon ng mga excuses, huwag tayo magkaroon ng mga alibay, kasi yan yung mga bagay na nagpapabagal sa atin. Yan ang magpapabagal sa atin kung bakit nadidelay yung success natin. Tingnan niyo po, alam niyo po yung mga kumikita dito sa We Provide, sila po ay nag-set po ng goals. May mga top priority po sila tulad po ni Coach Chris na nag-introduce po sa akin kanina. Alam niyo po, isa po sa mga ilang idol ko yan. At inalis ko po sa buhay ko yung mga nagsasayang ako ng oras. Dati nagsasayang ako ng oras, inalis ko po yun. And then, ilalo ko yung sa sarili ko, ano ba yung mga alibay ko, excuses ko, inalis ko rin po yun. Hanggat hindi mo po inaalis sa buhay mo yan, maniwala ka sa akin, mahihirapan ka.
Yes. Baka nga meron dyan, 1 year lang, wala pang downline. Posible dyan. 1 year lang, wala pang downline. Nagkameron ka ng downline, go mo naman. Imagine mo yun ha? Oo, totoo yan. Guys, ang buhay, sabi ko nga sa'yo, minsan lang tayo mabuhay. Tama. Dapat, gandahan na natin ang kwento ng buhay natin. Para na sa ganon, mawala man tayo, magiging legacy ang iwanan natin sa family natin. So, mahalaga. Yan, priority. Yes. Magkaroon ka ng priority and then, iwasan mo yung mga excuses sa buhay mo. Okay? Yes. Ayan. Ito, maganda to. Reinventing the wheel. Uunahan ko na po kayo. Alam niyo po, dito po sa ganitong klase ng industry, kalimitan dito sa sobrang galing, nawawala po, kinukuha na ng ibang company. Hindi ni Lord ha? Okay. So, itong reinventing the wheel, napansin mo yung bisikleta, ang gulong kwadrado. Ano po ibig sabihin noon? Meron po yung malalim na kahulugan. Ibig sabihin po niyan, meron ng sistema, pilit mo pa rin pinabago. Sobrang talino mo kasi. Sa sobrang talino mo, para ka lang si Einstein kung ano-ano na yung pumapasok sa isip mo. Imagine mo, itinuro na ni Upline. Halimbawa, si Coach Chris, nagawa ni Coach Chris, marami na nakakagawa. Ikaw, sobrang talino mo, nakaupo ka dyan, nakikilig. Sobrang talino mo, hindi, nung college ako, dinlister ako, nung high school ako, valedictorian ako. Guys, kalimutan mo muna yan. Kung meron ka dyan ngayon, bonus yun. Actually, bonus yun dito. Ang sekreto, dapat marunong kang makinig at sumunod. Tama. Marunong kang makinig at sumunod at same time, mahalaga na meron tayong mentor. Tandaan nyo po, kung ano yung current situation mo ngayon, kung ano yung current situation mo, tandaan mo, ikaw yung may kagagawan yan. Ikaw yung may kagagawan yan. Kasi, ang buhay kasi, sabi nga, tayong arkitekto ng buhay natin, tayong gumagawa ng kapalaran natin, hindi ibang tao. Yes. At huwag kang papayag na diktahan ka ng ibang tao. Hayaan mo ikaw yung may control ng buhay mo. Kasi kapag dumating ang time, ibang tao na nagko-control ng buhay mo, maniwala ka sa akin, malayo yung tinatawag na success. Alam niyo po, dati nung hindi pa namin sinasabit yung sarili namin, hindi pa kami nagpa-plug in sa ganitong sistema, kami po, ilang buwan lang, minsan wala pa kami pay-in. 3 buwan, 4 na buwan, sobrang pagod namin, ginagawa namin yung business, pero wala nagpay-in. Sabi ko, parang merong mali. Alam niyo po, dumating yung time, na talagang sabi ko, nagpapawira na lang kami ng partner ko. Paano ba yung, may mali ba? Meron pa basic hole sa ginagawa natin. So, mahalaga pala talaga, guys, na sumunod tayo sa sistema. Yes. Sundan mo lang yung sistema. Yes. Kasi sila nagawa na nila. Kumita na sila. Hindi lang nagawa kumita. Naging milyonaryo. Kaya kung ngayon, halimbawa, hindi ka pa kumikita, ibig sabihin, yung ginagawa mo opposite sa ginagawa ng mga kumita. Klaro po ba yan? Yes. Kung ikaw ngayon hindi pa kumikita, ibig sabihin, yung ginagawa mo, kabaliktaran ng mga ginagawa ng mga kumikita na. Nagigets po ba? Yes. Kung nagigets po nyo, okay lang po ba? Request po ko ng thumbs up? Ayan. Yes. Thumbs up. Yan. Thumbs up. Yes. Ito mo lang yung sistema, follow the system. Kasi po, itong sistema natin, sabi nga, lalo ngayon sa online lang natin ginagawa, ito yung literal na doing business at the comfort of your home. Imagine mo ginagawa mo yung business sa bahay lang. So simula po nung mag-vlog sistema mo, talungin mo sarili mo kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa kumikita. Kung bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa ganyang sitwasyon. Tandaan mo, ikaw yung may kagagawan yan, hindi kami. Kami, ang trabaho lang namin, ituro sa inyo kasi walang upline na magtuturo po ng mali. Tandaan niyo po yan. Upline ka na lang yan sa upline. Hindi naman si upline magtuturo ng mali eh. Kaya ka pa turuan niya, uy, tumala ka sa tulay. Uy, magbigti ka. Walang galon. Ang ituturo niyan sa'yo kung paano lalaki ang grupo mo at the same time, yung hindi ka na mahirapan. Kasi pinagdaanan nila na yan. Tama. Pinagdaanan na nila, tinuturo na sa'yo para sa galon, hindi ka na mahirapan. Ikaw kasi, pasaway ka. Palibasa, nakapag-aral ka, mataas ang pinag-aralan mo. Teka, mataas ang pinag-aralan mo. Dito po, hindi po sukatan yun. Pansinin niyo po, marami po ditong nakapag-aral, marami po ditong hindi nakapag-aral, maraming ordinaryong tao from different walks of life,
kumita at nabago ang buhay dahil sa ganitong konsepto ng pagnegosyo. Yes. So, hindi po dito guarantee na kapag ikaw ay may pinag-aralan, aasenso ka dito. Hindi po yung guarantee. Bonus lang po yun. Yes. Unless sumunod ka po sa sistema kung ano yung sistema na meron tayo. Yes. Sana po malinaw po yun sa inyo. Yes, Yes. apply. Nag-invite ka nga, hindi mo naman ginagawa. So, mahalaga dito, kung na-invite ka dito, dapat gawin mo yung business. Tama. Pumasok ko nga dito eh. Baka Yes. mamaya, sumali ka sa ganitong negosyo, naghahangad kang kita pero hindi mo naman ginagawa. So, ano mangyayari sa'yo? Tama. Maraming ganyan kasamahan natin. Sumali pero hindi naman ginagawa. Naghahanap lang kita, wala lang activity. Hello? Okay ka lang? Naghahanap ka lang kita, wala ka lang activity. Sabi nga sa totoo lang, maswerte talaga tayo. Kasi may mga trailing tayo ganito, may mga apply tayo nag-guide sa atin kung paano tayo kumita. Paano Yes. mas magagawa natin, mas effective natin magagawa yung business. Tignan mo lang, ngayon, itong sistema natin online. Di ba ang dali lang? Yes. Pasok ka lang, a-attend ka lang yun. Bakit natatabaran pa? Kailangan mo pang, guys, pasok na kayo sa Zoom. Hindi na natandaan, FWF, Monday, Wednesday, Friday, 8 p.m. Guys, matagal na natin ginagawa to. Kailangan pa paulit-ulitin. Hindi na natin kailangan paulit-ulitin yan. Dapat meron tayong kusang palo. Initiative, sa madaling salita. Dapat meron kang pagkukusa. Dapat meron kang pagpupursige. Hindi pwedeng itutulak ka lang lagi. Pag ganyan yung attitude mo, maniwala ka sa akin, malabo pa rin sa yung success kapag ganyan yung sistema natin. Yes. Dapat meron kang kusa talaga dito. So, klaro po ba tayo doon? Request Yes, po na thumbs up yes. para susundan? Yes. Thumbs up, Yan. thumbs up. Ito, maraming listening to Dream Stealer. Alam niyo po, ito yung nakakatakot eh. Buhay mo to, dapat ikaw yung may control. Alam niyo po ba itong Dream Stealer na ito? Napakarami na ito. Alam mo minsan, kung sino pa yung katabi mo sa pagtulog, kung sino pa yung inaasahan mo sa suporta sa'yo, siyempre yung number 1 kontrabida sa buhay mo. Bakit? Alam mo po ba yung mga dream stealer na yan? Yan yung mga tao na magnanakaw ng pangarap natin. Number 1 dyan, yung pamilya natin, asawa, anak, kaibigan, as in kapamilya, kapag-anak, lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin, na sila yung mga tao na kung saan wala silang ibang nai-impart sa'yo kundi yung pangarap mo. Hindi mo magagawa yan, hindi mo kaya yan, wala kang pinag-aralan, lahat na lang ibabato sa'yo. Tandaan mo guys, lagi namin sinasabi, buhay mo to, ikaw yung may control. Huwag kang papayag na yung ibang tao magpapatakbo ng buhay mo. Ikaw pa rin ang gagawa ng kapalaran mo. Although nandyan yung mga magnanakaw ng pangarap, normal yan. Itong business natin, rejection business ayaw mo ma-reject? Ikaw na nakikinig ngayon dyan, ayaw mo ma-reject? Huwag ka lang mag-provide, ayaw mo ma-reject Kasi, totoo po yun. Kung ayaw mo ma-reject, guys, huwag ka lang mag-provide. Kasi, sa ganitong industry, the more na na-reject ka, opportunity yung kapalit nun. Yes. Opportunity to grow, opportunity to learn, opportunity to create more income. Ganun yun. So, kung Yes. ikaw nare-reject ngayon, congratulations. Dumadaan ka sa proseso. Ito yung proseso na kung saan lahat po kami pinagdaanan yan. Ngayon, Yes. nakita mo yun, boss, doubt, guilt, society, matters, ego, lahat yan. Lahat ng nakikita mo dyan sa screen, yan yung possible na ma-encounter mo everyday na ginagawa mo provide. So, dapat bukas yung isip mo. Tingnan mo, halimbawa, nireject ka yung asawa mo, number 1 kontrabida. Yung pa ba nang ilaasahan mo na tutulong sa'yo pero hindi ka lang unawaan, hindi ka lang intindihan. Ano yung mga laging sinasabi sa'yo? Ang dami mo lang pinasok, hindi ka kumita. Normal yun. Bakit? Kasi, risk taker ka Kung hindi ka man